Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo na dapat ipanganak muli sa Espiritu upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Inihalin tulad niya ang Espiritu sa hangin. Hindi natin nakikita, hindi natin mahuhulaan, ngunit may kakayahang baguhin ang lahat sa kanyang daraanan. Hindi ba? Alam mo ba, noong 2013, natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga halaman ay nakakapag-usap sa pamamagitan ng hangin. Kapag may insektong naninira sa kanila, nagpapalabas sila ng kemikal sa hangin bilang babala sa ibang halaman upang makagawa ng panlaban na lason. Ang hangin ay nagdadala ng hindi nakikitang mensahe. Hindi natin ito nakikita, ngunit totoo ito. Ganyan din kumikilos ang Espiritu Santo, mga kapatid. Madalas hindi natin napapansin, hindi ba? Ngunit may malalim na epekto sa ating buhay. Hindi natin siya nakikita, ngunit nararamdaman natin siya sa biglaang inspirasyon, sa hindi maipaliwanag na kapayapaan o sa lakas ng loob na gawin ang tama. Katulad ng mga halaman na tumutugon sa babala ng hangin, tayo rin ay dapat maging bukas sa tahimik na paggabay ng Espiritu. Sa aklat ng mga gawa, nananalangin ang mga apostol at nayanig ang kanilang kinaroroonan. Napuspos sila ng Espiritu Santo at nagsalita ng buong tapang. Ang takot ay naging lakas at ang pag-aalinlangan ay naging pananampalataya. Hindi natin maaaring kontrolin ng hangin at lalo na ang Espiritu Santo. Siya ay gumagalaw ayon sa kanyang kalooban, binabago ang puso, ginagabayan ang kaluluwa at nagbibigay ng bagong buhay. Bukas ba tayo sa hangin ito ng Diyos o isinasara natin ang ating mga bintana sa takot? Tularan natin ang mga apostol, manalangin, magtiwala at magpaakay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen.